So our topic is all about cooperative learning model. Cooperative learning model defines as a popular instructional approach in which small groups of students work together toward a common learning goal. So, itong cooperative learning model, more on group activity siya and student-centered din yung learning model na ito. Since school are tasked to develop not only cognitive skills but also the interpersonal and social skills. So, yung social and interpersonal skills ng mga bata, dito natin madedevelop by using activities or group activities here in cooperative learning models. It also promotes positive relationships with the peers and trains students to collaborate with people, skills that are very much needed in the real world. So alam naman natin na sa K-12 curriculum, isa sa mga dapat na nade-develop ng mga bata ay yung kanilang interpersonal skills and yung social skills. It can be used also dun sa dalawang na-discuss kanina na instructional models such as direct instruction and yung inquiry model. So, isa sa mga magandang katangian din nitong cooperative learning model, pwede mo siyang i-incorporate din sa mga naunang dalawang instructional model na ating tinalakay kanina. Siyempre, example na lamang dito dun sa mga learning activities, yung mga jigsaw puzzle, yung mga brainstorming, and also yung role-playing approach. Dumako naman tayo dito sa elements of learning model. Merong 4 dito na elements. Una, yung objective and task. Pangalawa, itong size of the group and method of assigning members. Pangatlo, roles. And yung pang-apat ay room arrangement and materials. Dito sa objective and task, ensure that cooperative learning is compatible with the objectives. So, take note, yung cooperative learning is dapat compatible daw siya dun sa mga objectives. Na dapat yung task na ibibigay natin or as a teacher, dapat challenging and rewarding siya na kung saan magre-require siya ng mga skills at maiwasan din yung mga pagiging dependent ng learners dun sa dalawa or isang tao. Dito naman sa size of the group and the method of assigning members, experts have different opinions on the ideal size of the groups. So si Cohen, sinuggest niya na not more than 5, while si Kaga naman naniniwala na yung perfect number ng grupo is 4. So depende naman kasi yan dun sa bilang ng mga estudyante sa loob ng isang klase kung ilan bang grupo yung bubuuin nyo doon sa isang klase or kung ilang miyembro ba sa isang grupo. But, syempre, yung teacher dapat i-implement niya yung heterogeneous groupings and ma-ensure na merong fair distribution of abilities and gender doon sa group. So, dapat dun sa isang grupo, diverse group. Or, diverse yung members niya. Iba-iba yung skills ng mga bata na meron doon sa isang group. And in any case, dapat tiyakin din ng mga guro na di masyadong malaki yung kabuuang miyembro ng pangkat kasi may tendency na ma-discourage yung mga bata or yung mga members doon sa pakikilahok sa mga gawain. So, as much as possible, hindi dapat masyadong malaki yung miyembro doon sa bawat pangkat. Ayun yung mga size of the group and the method of assigning members. Yun yung nais niyang iparating. So, dito naman sa roles, teachers should ensure the members of the group have roles to play. Naaalala ba ninyo na nung elementary tayo, lagi tayong naka-group na kung saan yung group natin is meron tayong ina-assign na leader, meron tayong ina-assign na secretary, meron din mga taga-check ng attendance natin kung sino ba yung absent, ganon. Magtatanong na lang yung teacher natin dun sa mga kagrupo natin kung sino ba yung absent, ganon. Kasi, meron nang naka-assign sa atin kung ano ba yung role natin. Roles can be assigned by the teacher and decided by the students. And also, ang corresponding task ay should be emphasized syempre and yung self and peer evaluation should be implemented to ensure accountability and para ma-ensure din yung responsibility ng mga bata. Room arrangement and materials. So,
Groups must be seated each other to allow ease of communication, and group material should be tended by member of the group to foster accountability and responsibility para maging responsable yung mga bawat member ng group. Kasi 'di ba, kung magkakalayo tayo doon sa kung malalayo tayo doon sa grupo natin, paano tayo magkakaintindihan at paano natin makikita yung responsibility ng bawat isa at paano natin mapapakita na team tayo kung magkakahiwalay tayo, di ba? Kaya, meron ditong room arrangement and materials. So, ito naman yung mga examples ng cooperative learning model, yung Student Teams Achievement Division or STAD. Siyempre, titignan natin dito yung step by step kung paano ba napaprocess dito yung STAD. STAD kasi is an example of cooperative learning model na nagpo-promote ng individual accountability and teamwork through the following procedure, which is yung direct instructions, yung teams, yung quiz, individual progress score, and yung team recognition. Siyempre, una, yung direct instruction, so ibig sabihin dito, si teacher muna yung magbibigay ng lessons na i-discuss doon sa klase kung ano ba yung dapat matutunan ng mga bata or kung ano ba yung dapat nilang ma-acquire na magagamit nila sa susunod na activity. And next naman, after giving instructions, igrupo na siya ni teacher, igrupo sila ni teacher. Igrupo yung mga estudyante into teams. And syempre, after noon, magkakaroon tayo ng quiz and individual progress and also yung team recognition. Alamin natin kung paano ba natin ilalapat yung mga magiging topic natin. So, this is now the application of Student Teams Achievement Division or STAD model. Siyempre, for example, yung ating topic ay mga patakaran at programa ng mga pangulo bilang pagtugon sa mga hapon sa kasarinlan. Galing siya sa grade 6 level at yung learning competency nito ay nasusuri ang mga patakaran at programa ng pamahalaan upang matugunan ang mga suliranin at hamon sa kasarinlan at pagkabansa ng mga Pilipino. So yung process ng direct instruction or yung application nito, the teacher presents the objectives and discusses the lessons with the use of charts, tables, and graphic organizers to highlight the policies and programs of each administration. So, meron tayong iba't ibang administrasyon dito sa Pilipinas para mas madaling maunawaan o matandaan ng mga bata. Kailangan gumamit ng teacher ng mga chart or it can be given or provided so that the teacher should enumerate the objectives and present the lessons through the lecture or discussion. Of course, the most important is the demonstration. And after ng direct instruction, the teacher is hahatiin niya or magbibigay siya ng pangkatang gawain sa bawat grupo. Ayan. Sa teams, hihilingin sa klase na gawin ang mga nakatalagang gawain kasama yung mga kanilang pangkat at kukumpletuhin yung isang individual na worksheet na kung saan nagbubuod sa aralin. So, yung class is divided into small groups. Small groups lang ha. At dapat yung mga miyembro ng bawat grupo ay nagtutulungan sila kung paano yung pag-unawa ng lessons na itinuro ng teacher at sisiguraduhin dito yung mastery ng bawat isa doon sa tulong na worksheet na ginawa ni teacher. Kasi dito, hindi lang to pang individual. Ang ano kasi dito, ang score ng isa ay score na siya ng bawat isa or as a group, score na siya as a group. And after that, the teacher should give a quiz. So, after nun, yung teacher ay magbibigay siya ng quiz. Yung guro magbibigay siya ng individual quiz na pagsusulit. Siyempre, after nun titigan natin kung ano naman yung individual progress score. Ang individual progress score, scores of the students in the quiz will be compared to the average score of their past quizzes. Those who get an increase in score will be given 5 points to their teams. Yung mga makakakuha ng increase score or pagtaas na score sa pagsusulit ay bibigyan siya ng another 5 points para din sa kanilang pangkat. Siyempre, after the individual score, doon naman tayo pupunta sa team recognition.
Ang team recognition kasi, sa pagtatapos ng quarter, yung mga pangkat na nakakuha ng 100 pataas na score, ay magkakaroon sila ng karagdagang 1 point para dun sa kanilang final grade. Siyempre, this cooperative learning model, in-encourage yung team members to work for the group rather than just themselves. This can inspire increased engagement with work to make sure they don't let the team down. Ngayon, tatanungin ko kayo, bakit nga ba mahalaga itong cooperative learning model doon sa mga elementary? Bakit ba kailangan natin i-foster yung accountability and responsibility ng mga bata by using this cooperative learning model? So, ayun. Thank you for listening.